Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 3, Friday. At doon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, kumusta po ang inyong araw? Kumusta po ang inyong Biyernes? Lalong-lalo na mula noong alauna hanggang ngayong gabi, talagang masarap maligo sa ulan. Ang lakas ng ulan. At siyempre, bukas may mag-celebrate ng birthday na ito pong dating mayor na si Eric Olivares. At sa kasalukuyan, siya po ay congressman ng District 1. At yung pong ating mga kaibigan, yung mga kasama natin sa PDMSI, yung Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI, at yung pong ating mga kasama sa Paranaque Net Radio Worldwide, ay malapit na po ang ating event para sa ating ika-7 anniversary. Sana naman yung mga kaibigan natin, di ba, mula sa 16 na barangay ng lungsod, sana yung aming inilapit sa inyong imbitasyon, sana naman magkita-kita tayo sa darating na October 30. Okay, so dadako na po tayo sa ating mga pag-uusapan. Yung pong ating mga pag-uusapan tungkol sa ipinagbabawal na droga. Pangalawa, yung tungkol dito sa usapin ng yung pong pag-aaboso noong paggamit ng social media. Yung napakaraming baser na nakablock ang kanilang profile. Mga inutil kayo. Ganon din po yung pinapaalalahanan natin yung mga national or local politician na mag-ingat po kayo. Baka sa 2028 kayo po ay Macho Bibo. Di ba? Baka kayo ay nagtiwala sa tinatawag na stranger. Sabi nga, do not talk to the strangers. Pero pinagkatiwalaan mo pa. Sorry na lang kapag ikaw ay Macho Bibo sa 2028. At ang pang-apat na pag-uusapan natin, Kiko Barsaga. Bibo nga po ba dyan sa Kongreso? Bibo ka ba, Kiko Barsaga, or nanggugulo ka lang dyan sa Kongreso, ha? Pag-uusapan po natin dyan mamaya lamang. At Mr. yung pong ating masipag na talagang magaling, talagang maasahan na direktor ng PDMSI Manila,
na itong si kasamang Ed Samaniego Pangilinan. Maya-maya lamang po kayo ay magre-report pagkatapos ng ating patalastas. At batid po natin, pakihanda, Ed, pakihanda at mamaya-maya ay aming kayong tatawagan. So, yung pong ating mga kaibigan na paalala, yung pong ating tatalakayin ay medyo masilan, medyo critical, kaya lang kailangan natin itong kailangan po natin na talakayin ito. Wag na po tayong wag na tayong paliko-liko pa. Wag na tayong pasablay-sablay pa. Tumbukin natin ang dapat tumbukin tungkol dito sa ating mga isyu ngayong gabi. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:53 ng gabi at tayo ay magbibigay ng isang maiksing patalastas, Mr. Chairman, Net Radio. At yung pong mga nasa online, yung pong ating kasamang Ed Samaniego Pangilinan Ed, maghanda po kayo at kayo po ay aming tatawagan pagkatapos ng patalastas na ito. At ganoon din po itong ating si Digitosong. Talaga naman busy yan dyan sa kanyang trabaho. Andiyan na? Okay. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Miguel ka sabi! Sinusubukan ko tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. 50. Police to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drug-free. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Okay. Ayan. At para sa ating tatalakayin ngayon, ibibigay ko po sa inyong halimbawa kagabi ay may naganap na bypass dito sa Barangay Baclaran, ano? Babasahin lang po natin. Eto, droga sa komunidad, patuloy pa rin na dumarami. October 3, taong kasalukuyan naganap ang sa ganap na ikalas alas alauna 25 ng madaling araw ng Biyernes na Sakute. Nasakuti ng mga tauhan ng SDEU Parañaque sa panguna ni Police Captain na Gasingan ang 3 personalidad na sangkot di umano sa pinagbabawal na droga. Ito ay naganap sa lugar ng Bagong Silangan, Baclaran, Parañaque City. Ang pinaginilang droga ay umabot sa 68 piso ng halaga ng shabu, na maaring marami na naman ang mabibiktima kung ito ay naibagsak sa mga gumagamit at parokyano ng nabanggit na ilegal na droga. Ang illegal na droga ay hindi kakayanin ng mga alagad ng batas lamang para masugpo ito, bagkus kailangan ng tulong ng bawat nanunungkulan at ng mga mamamayan. Ayon sa ating impormasyon, marami mga barangay opisyal at mga kagawad na umiiwas singgil sa kanilang mandato na maging testigo sa pag-imbentaryo ng mga nakukuhang illegal na droga. Ayan. So,
doon po sa ating mga kababayan, gusto lang po natin itong talakayin dahil talagang nakakabahala kung tutusin na ang ating pamahala naman mula sa nasyonal, lokal, to barangay, kung tutusin, ay maganda naman po ang takbo. Maliban na lamang sa talamak na korupsyon, sa talamak na katiwalian, sa national level, na ngayon nga po mula po sa Senado, Kongreso, DPWH at saka mga kontraktor, sobrang init ang isyu tungkol dyan, na nakakabahala nga naman dahil sa dami ng pira, bilyones talaga ang nawawala sa ating mga kababayan na napupunta lamang sa ilang pamilya, sa ilang tao ang biyaya ng gobyerno, ang pera ng taong bayan. Ngayon, kaya ko nga nabanggit ang usapin dito sa ipinagbabawal na droga dahil gusto kong bigyang timbang na yung ibang mga departamento ay nabibigyan ng malalaking budget. Siyempre, kasama na po rito yung sinasabi kasi na ang budget na naibibigay sa ating mga law enforcement tulad ng ay lahat naman lahat po ng ating mga national agencies, lalo na sa law enforcement, ay karamihan ay may mga intelligence naman po ito, di ba? Malinaw yan, marami. Kaya lang, sinasabi na laging hindi sapat. So, bababa po tayo sa usapin ng lokal. Halimbawa na lamang sa mga lokal natin, mga mini-uniform, malinaw naman na ang usapin sa droga ay hindi lang po natin pwedeng iasa doon sa mga law enforcement unit natin. Ako naman po ay naniniwala dahil matagal-tagal na rin po ako sa usapin ng pamamahayag, sa usapin ng media, ay bottom line, ang usapin sa pinagbabawal na droga ay talamak sa barangay level. Lalong-lalo na po doon sa mga depressed areas. So, direktahan na po tayo na nationwide naman mula po sa PDEA, tinulungan na po ng Dangerous Drugs Board, tinulungan na po ng DILG para may patupad yung tinatawag na Republic Act 9165 sa ilalim po ng Dangerous Act of 2002. Nagka-revise na po yan, nagka-revise na po yan. Ito po ay naibaba na po sa mga city level, local level, hanggang po sa barangay level, nationwide. So, ang natin pong lokal na pamahala naman ay talagang masigasig. Actually, nandiyan po ang pamunuan ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office. At ganun din po sa usapin ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. At sa usapin po nung sa operasyon, sa usapin ng drug clearing program, ang lungsod ng Parañaque ay isa naman po sa nangunguna. Actually, mula po noong 2019 hanggang po sa 2023,
ang lungsod ng Parañaque halos yung 15 barangay of the city of Parañaque is already drug cleared. O ang ibig sabihin, ang mga barangay dito sa lungsod ng Parañaque ay naideklarado ng cleared na sa usapin ng ipinagbabawal na droga dahil sa usapin ng mga dokumento na naisubmit na po natin sa PDEA, sa PNP, sa DILG, sa Department of Health or at iba pang national agencies para sa usapin ng drug clearing program. Kung nadala ko lang po yung record, pag in-itemize po natin yung requirements ng DILG, okay. Yes. Hello. Yes, pasok Ed. Pasok. Yes, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Edmund Samaniega Pangilinan mula sa lungsod ng Maynila ay meron tayong latest report dito as of October 3, 2025 ng Land Transportation Office. Ang LTO extends the validity of accreditation of driving schools and clinics. According to report, the Land Transportation o LTO under the guidance of Acting Department of Transportation, DOTR Secretary Giovanni Z. Lopez, has extended the validity of the licenses for driving schools, driving school instructors, medical clinics, and physicians as part of the measures to institutionalize the agency's accreditation system. LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigordi Mendoza II said the decision is in line with the instruction of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to further improve the delivery of the services of the people. In memorandum issued to all LTO regional offices that also include the Central Accreditation Committee on Driving Schools and Medical Clinics, o CAC-DSMC, Asek Mendoza said the extension of accreditation is extended committees and personnel are hereby directed to fully and strictly comply with the provision of this memorandum, the LTO memo read. So yan ang balita sa LTO, ang latest natin. At kung may time po mamaya, meron po tayong second report dito, no? At siya pala, naging successful. Very successful ang anong tawag dito, Batang Pinoy. Kahapon na ginanap dito sa isang hotel dito sa dito yung Century Park Hotel. At ito yung project ng Philippine Sports Commission at pinangungunahan ni Project Director Bongku at inactivate na yung Bagong Pinoy program for 225. Hello, Ed. Very successful. And Wala kong...
kay yun lamang at mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Hello, Ed. Hello, Ed. Tuloy-tuloy mo Yes, na, sir. Ed. Tuloy mo na. Yes sir, yes sir. Oo. Okay, so yun nga, yun ang kanina, yung Batang Pinoy, kahapon, Batang Pinoy General Santos 2025 ay sinimulan na launching, na ginanap dito sa Century Park Hotel, dito sa Vito Cruz, Maynila. At pinangunahan to ni Philippine Sports Commission, Patrick Pato Gregorio. At ang project director dito ay si Madam Bongku, at very successful launching at pinakita rito yung ang pag-asa talaga ng bayan ay nasa kabataan. So big dreamer ang mga kabataan. So bibigyan ng pagkakataon na mag-participate sa iba-ibang games dito sa ginanap na na launching ng Batang Pinoy. At kahapon din nag-launch naman yung NCAA basketball anong tawag dito, tournament ginanap dito sa Araneta Coliseum, at yun nga, at very successful ng mga ginawang liga ng NCAA basketball. So yun lang muna siguro, at mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Ayan, so maraming salamat sa ating kasama na si PD Maysay Director Ed Samaniego Pangilinan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat, kasamang Ed. Ayan. At nakita naman po natin na talagang etong ating kasamang direktor diyan po sa lungsod ng Maynila ay walang nakakalusot na balita pagdating sa usapin ng sport. So, tutuloy na po tayo doon sa napag-usapan natin doon po sa barangay level. At nakakalungkot naman dahil tayo po ay nasa ilalim ng barangay drug cleared. Pero ay talagang hindi maiwasan na patuloy pa rin ang pagkalat ng illegal na droga sa komunidad. Ang akin lamang dito ay nagtataka lang po ako kung bakit nangyayari pa ang ganito. Noong nagkaroon tayo ng presidente sa panahon po ni Pangulong Duterte, noong 2016 hanggang 2022, ay talaga naman na maraming mga drug addict, drug poser, drug personalities na sabi nga nila ay naglaylo. Yung iba lumipat ng tirahan, yung iba huminto, ay talagang ramdam na may takot sa gobyerno. So, kaya lang kita nyo ang inabot ng mama dahil sa kanyang pagsusumikap na magkaroon ng disiplina ang bawat Pilipino, magkaroon ng takot sa gobyerno, magkaroon ng takot sa batas, ang mga ordinaryong kabataan na tuloy-tuloy na nagkakalat ng halagim. Pero ang kawawang mama ay sa kasalukuyan nakakulong doon po sa dahig sa edad na 80 or 80. At hindi natin sinasang-ayunan noong kapanahonan niya na pagdating ng umaga, marami po yung bumubulagta. Ay yan naman po ay on record.
Pero ang tanong ko, for comparison, ano na po ang nangyari Sabi sa usapin ng droga doon po sa komunidad? Hello, my test. Di ba? Ano na po ang nangyari dahil marami ang nagsasabi na sa kasalukuyan ay di umano lumala yung distribution ng droga sa komunidad. Oops, nawala. Ayan. Kaya tayo naman ay nakikiusap, lalong-lalo na po yung mga barangay official natin, mula sa kapitan, sa mga kagawad, na sana ay yung mandato naman sa inyo ng batas na kayo naman po ay natasan na kailangan yung pong makipagtulungan sa ating mga alagad ng batas, kahit na lang doon sa usapin ng inventaryo, sana naman ay lumitaw po kayo. Dahil may tinatawag naman na officers of the day, ibig sabihin, 7 kagawad, 7 araw, dapat magkaroon kayo ng isang araw na duty sa barangay para kapag may mga nahuhuli na gumagamit ng ipinagbabawal na droga, may nahuhuli na nagtutulak ng droga, at least madali po kayong matawagan na makarating doon sa lugar para yung mga nanguhuli naman at saka yung nahuli ay maging maayos ang proseso dahil nandyan na po kaagad kayo. At alam nyo naman, sa usapin ng batas, pagdating sa korte, hinihimay-himay po yan. Kung mula po doon sa operasyon, hanggang sa inventaryo, hanggang sa proseso, ay talagang madugo. Sobra-sobrang hirap ng ating mga men in uniform. Sobra-sobra ang hirap ng ating mga kapulisan para makahuli lamang ng isang nagagamit ng droga, para lamang makahuli ng isang drug poser, pagkatapos yung halal ng taong bayan na inaasahan naman dapat makipagtulungan, inaasahan naman kayo dahil kayo naman po ay may sweldo na ngayon, maganda naman po ang inyong tinatanggap, sana tuloy-tuloy na po tayong tumulong sa komunidad. Huwag na po yung daming koskos balongos na sabi nila, bakit ako ang pipirma dyan, hindi naman ako ang nasa committee ng peace and order. Ang kapal naman ng mukha mo. Di ba? Iwasan nyo no magkaroon ng katwera na hindi kayo ang nasa committee ng peace and order, dahil nasa batas naman, wala naman po sinasabi na kapag yung nasa committee of peace and order lang, ay siya po yung magpipirma. Diba? So, lilinawin po natin yan dahil nakakaawa po ang ating mga kabataan na patuloy na nabibiktima ng illegal na droga. At ganun din, siyempre, yung ating mga kababayan, napakarami na rin pong ibinibigay na tulong ang ating pamalaan, iba't ibang uri ng tulong, sa usapin ng hospitalisasyon, sa usapin ng ayuda, sa usapin ng livelihood, hanap buhay, etc. Sana naman, ako'y naniniwala na sana man iyon naman pong kabutihan na binibigay ng ating gobyerno, sana suklian naman ng ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon, na sana kapag ang inyo naman pong mga anak, ang inyong pamilya, ang inyong asawa, ay alam natin na sila po ay involved sa pinagbabawal na droga, baka sakali naman makatulong kayo sa ating mga alagad ng batas
sa ating gobyerno na makipagtulungan. Mayroon po tayong iba't ibang uri ng rehabilitation na pwede naman po na matanggap yan kung sakasakaling sila nga po ay involved sa illegal na droga. Inuulit po natin, ito po ay paalala lamang na sana magtulungan po tayo dahil kung tayo ay nagagalit sa korupsyon, dapat magalit din po tayo doon sa mga nagpapakalat o sabihin po natin na naghahasik ng lagim doon po sa komunidad, lalong-lalo na po kung ating ang bibiktima nito ay mga minor de edad. Ganun din po yung may mga pamilya, nasisira ang pamilya dahil sa illegal na droga. So ito naman po ay isang pakiusap naman na sana ay magtulungan po tayo para kahit papano ay may katapusan naman na maganap hinggil dito. So pwede po ba yun? Pwede ba yun? Inuulit po natin, yung mga opisyal ng barangay, lalo na po yung mga kagawad, wag na po kayong magtago. Wag po kayong magtago dahil kung kayo naman po ay officer sobrad gampanan ninyo kasi tungkulin po ninyo yan. Pagkatapos kayo naman ay magtatago, kawawa naman po yung mga nanguhuli. Di ba? Kawawa naman. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:24 ng gabi. At muling babalik itong ating kasama na si Edmond Samaniego Pangilinan. Wala, hindi ko marinig. Meron. Wala. Oo, nag-ano pa lang naman. Kuling pero walang narinig. Ayan. Yes, Ed! Yes, sir. Magandang gabi. Pasok! ulit. At, yes, may second report ako. No? Ito, actually, nangyari ito kahapon. So, Sasalita na siya. Meron ba? press con si Sir Obert Martin, siya ang presidente ng Pasang Mazda, at the same time siya ang leader ng Magnificent Seven sa Transport Group, at kinabibilangan ni Rosalyn Sakdalan, BK Obert Martin, siya nga yung pinaka-head, Melencio Boy Vargas, Marlene Ramos at Almarico Lopez ang head ng federation dito sa lungsod ng Quezon. Ito, basahin ko rin yung part ng nila, ng press release. Sabi rito, yung naka-address to kay President Ferdinand Marcos Jr. at ito ang nakalagay, at dated September 25, 2025. Dear President, o mahal na Pangulo, sa tagal-tagal naming naghihintay, hindi pa rin klaro sa amin ang direksyon ng pupuntahan ng Public Transport Modernization Program o PTMP maliban sa Department Order na linabas. Hindi klaro o hindi maliwanag ang gagawin ng gobyerno para sa mga sumusuporta sa PTMP. Ang nakakapagdagdag sa kaguluhan ay ang mga aksyon ng gobyerno na binibigyan pabor ang isang grupo pero sa kapinsalaan ng iba, gaya ng love bus, yung love bus na binuksan sa Valenzuela. Paano napili ang grupo ni Tinga? Bakit hindi binubuksan para sa lahat? Hindi ba patas ang ganitong pamamaraan? So, ayun nga, nadinig ko rin sa press con to, Bakit nga lang daw yung labas at same time nakakapinsala to, Nakakapinsala sa mga kita ng mga bus drivers, at the same time yung mga jeepney drivers kasi libre itong labas
So, bawas sa kita nila to at yun nga lalo na pag na-saturated to, no? Yun ang may mga kuro-kuro rin yung mga ibang members ng Magnificent Seven. So, sa karagdagan ay pinag-usapan nila ang pagbabago sa PTMP, pero ang bulok na pamamaraan ng LTFRB at pasensya na po sa diretsong pagsasalita, pati na rin sa DOTR ay pareho pa rin mabagal, walang timeline, kulang sa feedback at dialogue, at para bang may pinoprotektahan ng mga tao. Halimbawa, pinag-uusapan ng route survey, dekada na pinag-uusapan ito. Ngayon, route survey naman, survey pa rin. Wala man lang interim solution, timeline at klarong inaasahang resulta. Habang kami po sa baba ay nagtitiis sa dagdag sakripisyo dahil sa patuloy na pagtaas ng krudo, ano po ang solusyon nito? Pinagkaitan ninyo po sa amin ng ₱1. Ngunit pinabayaan nyo po kami na wala man lang solusyon. So kami po ay pagod na sa kakasuporta na wala namang resulta. Paano naming may ahon sa kahirapan ng aming miyembro? Sa panghuling salita bilang paunang hakbang para maayos natin ang PTMP ay amin pong minumungkahi na may paggalang ang mga sumusunod. Number 1, agarang pagbalasa o regidon ng mga regional directors sa mga ahensya ng transportasyong panlupa na naupo sa kanilang pwesto sa simula ng administrasyon na ito. Kahit OIC capacity man lang, masyado na silang komportable sa kanilang posisyon. Hindi na po sila naghahanap ng solusyon. Number 2, maglagay ng tao in charge sa PTMP na alam at ramdam ang problema sa kalye. Pagod na po kami sa puro survey. Solusyon naman. Sa konklusyon, ang nakikita naming problema sa PTMP ay ang mga opisyales na nagpapaandar dito ay walang puso sa sitwasyon namin at nangangapa sa dilim at walang saloobin na pagmamadali dahil hindi naman pinananagutan sa kanilang mabagal na pagkilos. So mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naniniwala po kami sa inyo at inyong damdamin para sa ordinaryong Pilipino. Ngunit panahon na para tanggalin ang mga humuhila at bumabagal sa inyo. At sa bandang huli, ang mga taong ito sa inyong paligid ay makakasama sa inyo at sa ating bansa. Umaasa po kami sa mabilis yung pagkilos. Lubos na gumagalang Magnificent Seven headed by Roberto Obet Martin, National President Pasang Mazda, Orlando Marquez, National President LTAP, Leo Soto, National President Petodap, Liberty de Luna, National President ACTO, Melencio Boy Vargas, National President Aldodap, Saldi Ping-ay, National President Sapengo, at ang panghuli ay si Marlene D.C. Ramos, National President ng Busino. So yun lamang at mula sa lungsod ng Maynila, PDMSI Director Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Ayan. So maraming salamat. Kasamang Ed Samaniego Pangilinan mula po dyan sa Maynila. Thank you, sir. Ayan. So maraming salamat. At yung pong transport group, sa totoo lang nang ako po ay laging umaatin ng forum ng mga yan, tama naman po ang kanilang hinaing. Parang paulit-ulit lang, copycat lang lagi ang nagiging problema dyan at puro survey, pero wala naman pong solusyon na ibinibigay na matino. At nakikita ko nga yung napakaraming nag-iikot ngayon ng mga sasakyan, yung pong mga kulay green na ginagamit sa transportation, yung sa Grab, napakarami yan.
Oh, kaya hindi mo talaga malaman kung ang labanan ba ngayon ay negosyo sa negosyo o ano ba talaga? Dahil sabi nga nila napakarami ng sasakyan. Hindi naman nagdadagdag ang kalsada. Dumarami pa ang buaya sa kalsada. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:33, ano? At bago po tayo magpatuloy, regards po muna natin yung mga nasa online. Ito pong masipag yung kare-report pa lang na ito pong si Ed Samaniego Pangilinan, ito pong si DJ Tosong, and of course, ito pong ating talagang idol na itong ating kasamang Ramil Obra, at yung pong ating kasama naman na si MGA Lopez, and of course, ito pong si Ferdinand Obra. Yan po ay talagang maasahan sa usapin ng setup, sa usapin ng sound system. Kung kayo ay may kailangan, just call their name, Ramel Obra, and of course, Ferdinand Obra, kasama ang team sound system, team setup ng Public Information Office of the City of Parañaque. Okay, so dadako na po tayo dito sa usapin ng mga baser na nakablock ang FB profile. Dapat paimbestigahan sa Department of Information and Communication Technology. O ano pa man ori na pwede mag-imbestiga sa mga yan. Alam niyo po kung bakit? Nakakalungkot. Nakakalungkot kasi napakaraming mga baser sa ating mga kababayan sa social media, mula po dyan sa Senado, Kongreso, sa mga private individual, sa mga individual politician, sa individual city public official, marami po yung baser. Ano po ba yung baser? Yung comment ng comment doon po sa isang issue, sa isang video, sa isang larawan na uploaded na sa FB. Pagkatapos, daldal ka ng daldal, comment ka ng comment ng negative, pagkatapos ang profile mo nakablock. So bakit ganon? One week ka? Kilala mo yung tao. Halimbawa, kilala mo si mayor. Kilala mo si congressman. Comment ka ng comment. Puna ka ng puna. Pero yung profile mo, yung FB profile mo, nakablock ka. Anong klase ka ba? Diba? Tao ka ba o hayop? Dahil yung mukha mo naman, kahit sino naman, pwedeng ipakita dyan ang mukha, pwede ka magnakaw ng profile, pero hindi naman ikaw ang nag-operate ng FB account mo. Kaya po nabanggit ko ito dahil hindi po kayo nakakatulong. Direktahan po tayo. Batid ko po na sa panahon ngayon, hindi lang sindikato sa flood control, hindi lang ghost project sa flood control, hindi lang sa usapin ng korupsyon sa flood control o anuman uri ng ahensya ng gobyerno, kundi pati doon sa mga FB profile, sa mga social media, mayroon na rin pong korupsyon at mayroon na rin pong mga inutil na nagtatago sa palda kung kaninong grupo. Diba? Halimbawa na lamang, dito sa lungsod ng Parañaque, direktahan tayo. Marami ang baser, marami ang nagko-comment ng negative, pero kapag tiningnan mo ang kanilang profile,
Lahat naka-block. At nakakalungkot dito, kapag tinignan nyo ang profile, ang kanilang FB friend, minsan 150, 100 o 200. So kakaunti pa lang ang kanilang friend. Ibig sabihin, mga bago lang, ibig sabihin, hindi talaga sila ang nag-operate ng profile na yan. So kung may mafia, kung may mafia dyan sa DPWH, baka may mafia na rin sa FB profile, sa social media, na baka sila nagmamapyahan din. Baka sila nagtatago lang sa isang palda, kung kaninong palda ang mga yan. Diba? Ako, sa totoo lang, direktahan ko kayo, sa dami kong profile, mula nang magkaroon ng FB o social media, hindi po ako nagbablock ng aking hindi ko nilalak ang aking personal account, FB account, dahil ako po ay naniniwala na kapag ako ay nasa social media, dapat yung profile mo dapat naka-unlock o nakikita ng taong bayan. Ngayon, sabi ninyo, karapatan naman namin yun. Wala naman masama kung karapatan nyo na mag-lock ng inyong profile. Sana naman, yung mga comment mo, dahil nagko-comment ka publicly, dapat yung profile nyo, i-public mo rin para makita nung ina-atake nyo. Diba? Kasi mahirap eh. Hindi naman lingid sa ating kalaman na isang tao, minsan, 2, 3, or 4 ang kanilang FB account. So, ang tanong, bakit bakit nilalak nyo ang inyong profile kung kayo mga inuti lang naman? Dahil ba, ibig sabihin, kaya nilalak nyo yung mga profile dahil kayo ay mga inutil. Mga, sabi nga po nila, mga bugos FB account na walang ibang ginagawa kundi maghasik ng lagim. Hindi walang ibang ginagawa kundi magpabayad doon sa mga grupo o doon sa mga inutil na gustong sirain ang isang tao. So ngayon, kung sino man po yung may gawa niyan, sana wag ninyong gawin, lalong-lalo na kung nasa anino kayo ng pinaglilingkuran ninyo. Diba? Kung kayo naman ay nasa anino ng inyong pinaglilingkuran, dapat wag nyo na pong sirain yung pinaglilingkuran nyo hanggat maaari. Oo, di ba? Kasi napakaraming mga comment pagkatapos yung kanilang mga FB account nakalak. Di ba? So, sa totoo lang, noong mga 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, wala namang ganun na puro negative ang comment eh. Ngayon lang po ito nangyari. Oh, di ba? Ibibigay ko po sa inyong halimbawa dito sa Parañaque. Napakaganda naman po ang performance ng kasalukuyang nakaupo na mayor na si Mayor Edwin Olivares. Pero tingnan nyo po yung mga comment. Mga comment na gusto nilang iligaw yung tunay na sitwasyon dito po sa lungsod ng Parañaque. Di ba? Ang naging issue lang naman dito actually tungkol lang naman sa baha. Di ba? Bakit? Ang Parañaque lang ba ang binabaha? Kita nyo naman sa Bulacan kung hanggang saan ang baha. Maynila, Quezon City, Valenzuela, Malabo, Navotas, may mga baha din yan. Sa lalawigan, sa probinsya, maging sa lugar ng Laguna.
Kita nyo naman po kung gaano kataas ang baha. Oh, pagkatapos, ang comment, puro negative. Hindi man lang po nakita yung ang gaganda ng paaralan, ang gaganda ng ospital, ang gaganda po ng ibang infrastruktura dito sa lungsod ng Parañaque, mga pampubliko. Hindi nakikita yung tungkol sa mga allowances ng mga estudyante na halos umabot ng kulang-kulang 7 million ang halaga man yearly. Yung ibinibigay na mga scholarship ng lungsod, hindi nakikita, kundi ang nakikita lang, yung tungkol sa baha. Ang mabigat po rito, tinitingnan natin ang profile ng mga nagbibigay ng bad comment or negative comment, karamihan po nakalak ang kanilang profile. Bakit? Di ba? So dapat imbestigahan po ito ng Department of Information Communication Office or DIC, o kaya i-report po ito dahil kailangan dapat malaman yan Baka yung bibigay ng bad comment ay isa o dalawang grupo yan na dapat alamin. Oh, di ba? Mayroon naman po tayong may mga intelligence man naman tayo. Oh, di ba? Yung ibang syudad ganun din. Kasi lumalabas na ginugulo nila yung tao. Nililigaw nila yung tunay na sitwasyon ng isang lugar. Sinisira nila yung tunay na naglilingkod. Oh, di ba? Kaya marami, alam naman natin na sa national level, yung tungkol dito sa Senado at sa Kongreso, mayroon din. At yun nga, ginawa ng negosyo yung tungkol dyan sa pagbibigay ng negative impact. Pagkatapos yung pagbibigay ng positive impact, sabi nga po nila, maraming binabayaran na ganun. So okay lang siguro yung mga binabayaran na nilalantad ang kanilang mga mukha. Okay lang siguro na ang yung mga binabayaran kung talagang sila ay nagbibigay ng tamang impormasyon na nilalabas yung katotohanan. Pero yung mga nakalaki yung kanilang profile. Pagkatapos daming cheche boreche, comment ng comment para sirain ng tao, sirain yung naglilingkod, dapat imbestigahan po ito kung bakit ganito ito nangyayari. Pwede ba yon? Kasi kung ang profile mo naman nakalak, hindi makita, so ibig sabihin malamang isa kang bogus at inutil na bayaran. Malinaw po yan di ba? Ngayon, paano sasabihin gagawa tayo ng pamamaraan, i-counter natin yan, i-counter. Kapag sinabi mong i-counter, ano mangyayari? Lalabas ka ng milyon-milyon para i-counter doon sa bugos na nagkakalat ng hindi maganda? Pagkatapos, sasabihin, i-counter natin yan para lumas yung mga positibong pananaw, positibong komento. Pagkatapos, hindi pala natin alam, isang grupo lang pala nag-operate na mga yan. So ito po ay paalala. Paalala lamang na yung pong mga nakalak ang profile, paimbestigahan nyo na po yan hanggat maaari para magkabukingan na o kaya magkabukuhan na. Excuse me po. Pwede ba yun? Di ba pwede ba yun? Para magkabukuhan na hindi pwede yung ang tindi-tindi nyo mag-react na negative pagkatapos ang profile nyo nakalak. Di ba? Sana magising tayo sa katotohanan. Dahil ngayon po ay 2026 na, malapit na. 27, talagang mainit na labanan sa politika. Baka pagdating ng 2028, national and local election, Machu Bibo tayo. Di ba?
baka tayo ay napaikot lamang sa estrangherong mga kamay. Di ba? Baka mapaikot lang tayo ng mga inutil na nagmamagaling, nagmamarunong. Ayaw kilalanin yung dapat kilalanin na nagpapagod tuwing eleksyon. Di ba? Kapag ikaw ay isang estranghero o kaya isang dayuhan, dapat huwag ka masyadong magyabang. Kailangan mong pahalagan yung mga taong nakapaligid sa'yo, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan lamang. Di ba? Hindi nga alam kung kailan ka lang mahirap po ang ganon. Inuulit natin. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat sa baguhan. Baka pagdating ng araw, tayo ay mapaikot sa mga kamay at tayo ay matsubibo pagdating ng 2028 eleksyon. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:49 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Mr. Chairman, Patalastas, please. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Ito na po ang panghuli sa ating tatalakayin ngayon. Ito pong si Kiko Barsaga. Ito po ba ay bibo or nanggugulo? Di ba? Tayo naman kasama pa tayo dun sa jinse. Kasama pa ba tayo perde sa jinse?
Oh, ito si Ed Samaniego, siguradong kasama ito sa Jinse. Oh, di ba? At tayo ay umahanga dito sa bagitong mambabatas ng 4th District ng Cavite. Ito pong si Kiko Barsaga. In fairness parang humina ang ano natin, nagbago ang... In fairness, sa eksi ng panahon na ginugol ni Barsaga dyan sa Kongreso, kitang-kita natin ang galawan. Para siyang isang brilyante na yung mga kapwa mambabatas, senador at maging taong bayan sa kanya nakatingin. Parang brilyanting nakakasilaw, nakaka-attract, talagang lahat ng nasa kay Barsaga na ngayon. O, di ba? Nakakainis din. Nakakabaliw din. Di ba? Paano hindi kayo mababaliw sa isang Kiko Barsaga? Isang bagitong congressman. Ang edad niya ay 27 pa lamang. O, di ba? 27 pa lamang. Ang isang bagitong Kiko Barsaga diyan sa Kongreso. Oh, di ba, Jean Pangilinan? Regards ko po itong si Ma'am Jean Pangilinan, regards ko po kayo. At saka itong si Adilay Bakulo. Oh, gandang gabi kabayan. Oh, regards ko po kayo. Maging yung lingkod, talagang nasisilaw ako dito kay Kiko Barsaga. Dahil ibang-ibang kanyang galawan talagang ibang-iba si Meow Meow. Kaya po natin ito nabanggit. Dahil yung mga binabanggit na mga pangalan nito ay talagang may mga Hindi ito basta-basta congressman na binabanggit nito, di ba? Binabangga. Nandiyan po si ito pong si Romualdez. Nandiyan dyan si Puno. Nandiyan dyan si Ko. Nandiyan dyan si Speaker D. Nandiyan dyan si Congressman Garin. At iba pang tinitingalang haligi ng Kongreso ng ating bansa, pero kanyang binabanatan. Ganyan ang Kiko Barsaga. Maliban dyan, nakita natin, Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, Senador... Sino pa bang senador ang binabanatan ito? Marami, di ba? Dahil ang sinasabi nga po, lahat niyang binabanatan ay tiwalang opisyal ng ating bansa. Hindi niya feel na matitino. Di ba? Banatan mo ba naman na sasabihin niya si Tito Soto, bad yan? Ping Lacson, ganun din. Ang bigat, Ito ang karakter ng isang Kiko Barsaga. Sa loob ng 3 buwan sa Kongreso, umaalingaw-ngaw ang pangalan hanggang sa Senado. Ganun din po sa lansangan ng buong bansa, lalong-lalo na yung mahilig sa social media, sa FB, Kiko Barsaga ang lumilitaw na pangalan ngayon. Walang binatbat si Macoleta, wala. Walang binatbat yung mga nasa Kongreso na sabi nga nila mga veterano na. Sabi nga nila talagang malalakas ang dating.
Sabi nga nila sa usapin ng batas talagang halos memoryado ang konstitusyon, memoryado ang local government code, memoryado ang batas ng Pilipinas. Pero ang lumilitaw na pangalan, Kiko Barsaga, ang the best na nagpapakita ng galing, o kaya ito ba ay nanggugulo sa Kongreso, o kaya ito ba ay nagpapagamit itong batang Barsaga. Ano ba, Kiko? Ikaw ba talaga ay may prinsipyong sabat? Ikaw ba talaga ay may prinsipyong kailangan ng ating bansa? Ikaw ba talaga ay may prinsipyong pangmalakasan na tila ikaw ay ang susugpo ng katiwalian, korupsyon sa ating gobyerno? Di ba? Mukhang Kiko lang yan. Wala nang iba. Pero ang problema dito sa kabilang banda, may nagsasabi na ito daw si Kiko ay tila nagpapagamit. Ako ayaw ko magbigay ng konklusyon tungkol yan dahil siya naman po ay dating majority, nasa majority. Pero siya ay umalis at ngayon tila ay independyente. At ang lumalabas sa kanyang mga galawan, siya po ay kontra na sa kasalukuyan administrasyon dahil maging si Sandro Marcos ay hindi nakalusot dito sa batang Barsaga. Supposed to be, dapat sila naman ay magkaibigan, sabi nga hindi naman masyado malayo nagwat dahil ito naman si Sandro bata pa naman. Pero iba naman ang galawan ni Sandro kaysa batang Kiko Barsaga. Malayo ang galawan. Si Sandro ay talagang, sabi nga nila talagang pampolitiko ang galawan. Ayaw niya ng banat ng banat. Ayaw niya ng komento ng komento. Gusto niya talagang siguradong ang kanyang galaw ay batay doon sa tinatawag na political strategy na hanggat maaari mas lamang ang iyong kakampi kaysa lamang ang kalaban. Si Kiko walang pakialam. Di ba? Napakarami ang kanyang kalaban sa Kongreso. Pero wala siyang pakialam, laban kung laban. Ito ang batang Barsaga. Ang akin lamang, sana kung ang inyong galawan, kung iyon ang pamamaran mo, walang masama. Ang importante naman, sana wag ka namang manggulo sa Kongreso. Dahil ang sabi mo nga, wala ka pa naman record na negative, hindi ka involved sa korupsyon. Ito po ang pinakadabis mong panlaban, laban doon sa nireklamo sa'yo sa committee, sa ethics committee. Dahil ang ethics committee naman, sabi nga nila titimbangin yan pero alam nyo naman yung mga nasa ethics committee ay member din naman yan ng mga partido kung partido. Siyempre, malamang, baka mahaluan ng kanilang desisyon laban sa'yo. So, ngayon, ang problema doon, paano na lang kung ang batang Barsaga ay biglang maagang, instead na 3 taon, ang tagal mo sa Kongreso, baka magkaroon ka ng suspension o kaya termination. Ang tanong, paano na? Paano na si Meow Meow? Paano ang batang Barsaga kapag umandar ang makinarya ng majority diyan po sa Kongreso? Pero diskarte mo na yan. Nandiyan na ang laban mo. Kami naman ay hindi pa naman nakaboto sa'yo dahil kami ay nasa Metro Manila. Ikaw naman ay nasa Cavite. Total, may eleksyon naman 2028. Kapag ikaw ay magpalaot sa Senado, ay baka sakaling isa kita sa pipiliin pagdating ng 2028 election. Kung malaman o kaya talagang masigurado namin na hindi totoo ang sinasabi ni Ping Lacson na di umano
ay tila may konting bahid ang inyong mentalidad. Ako, hindi galing sa akin yan. Huwag nyo akong sisihin, ha? Dahil po yan sa senador na ito pong si Ping Lacson. Sabi nga, huwag na natin patulan yan dahil baka may problema yan sa kanyang pag-iisip. So wala po tayong nito, ha, wala tayong ebidensya tungkol diyan. Nagbabatay lamang tayo doon sa mga lumalabas na komento laban dito po sa Batang Barsaga. So sana yung po na ating mga kaibigan na nagmamahal kay Kiko, wala pong masama, ituloy natin ang pagmamahal na yan. Pero sana malaman din natin ang kanyang galawan kung ito po ba ay nagbibit-bit ng unity. Ito po ba ay nagbibit-bit ng progresibo sa Senado, o kaya ito ay naghahasik ng gulo sa Kongreso. Wala naman masama kung ang pag-uusapan, halimbawa nakikipagdebate ka tungkol sa mga ginagawang batas o gagawing batas sa Kongreso, wala pong masama yan. Pero kung ang kanyang pananalita karamihan ay against sa kanyang mga kasama, pagkatapos alabas doon sa pamamaraan o galawan ng isang congressman o isang mababatas, tila hindi natin alam kung siya ba ay dapat bumalik bilang ordinaryong Pilipino na maging bukas sa mga issue o usapin ng gobyerno at ng politika. Wala sa kanya yan. Ang sa kasalukuyan kaya sinasabi natin, dahil miyembro siya ng Kongreso na may mga rules naman na dapat sundin, siguro out of respect naman, dapat kung ano ang mga umiiral na rules sa loob ng Kongreso, siguro dapat niya naman na erespeto. Ngayon, kapag wala na sa loob ng Kongreso, kung nasaan siyang lugar, public man o public places yan, diskarte na yan kung gagamitin niya ang kanyang pagkaordinaryong mamamayan o bibit-bitin niya pa rin ang kanyang titulo bilang honorable o honorable kagalang-galang na congressman ng lalawigan ng Cavite. Okay, so yun lang po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10 ng gabi at ngayon po ay Friday, October 3, 2025. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Media Patrol. At bago po ako magtapos, binabati ko po ang aking idol na si Congressman Eric Olivares ng happy birthday, Congressman Kuya Eric Olivares. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti.
Kenneth Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, sabot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,